Catherine POV. Princess, handa ka na ba? Nakita ko si Mommy na nakatayo sa haligi ng kusina. Tumango ako sa kanya. Opo Mommy, handa na po ako. Handa na po kami. Masayang wika ako sa kanya at hinaplos ang ilang buwan kong tiyan. Lumalaki na talagang baby bump ko. Hindi na may tatagong buntis ako. Napahaplos ako sa aking baby bump habang sakay ako ng kotse papunta sa hospital. Kailangan ko na raw i-admit doon at oobserbahan ako ng ilang araw para makasiguro silang healthy akong operahan. Siyempre, need din nilang i-monitor ang baby ko. Hinawakan ni Mommy ang kaliwa kong kamay. Everything will be okay too, Princess. Your daddy and I are just here, okay? Pagpapakalma sa akin ni Mommy. Tumingin ako sa passenger seat. Nandoon ang kalmadong mukha ni Daddy at si Tito naman ang nagdadrive papuntang hospital. Hindi na sumama si Tita Isa at si Kuya Red ay may trabaho sa isang publishing house rito sa California. Thank you, Mommy. I promise, magiging successful pong surgery ko at ilalabas ko si baby na healthy. Mahinang sabi ko kay Mommy at niyakap siya. Of course, Princess. You are brave, so we are like your daddy. Since you were still in my womb, you're brave, okay? You are our miracle baby. Napangiti ako sa sinabi ni Mommy. Yes, I'm a miracle baby. Nahihirapan kasi magbuntis si Mommy dahil sa may piko siya. Kaya nga di na ako nasundan pa kahit gustuhin man nila. We're here. Anunsyo ni Tito sa amin. Inalalayan ako ni Daddy hanggang makarating kami sa lobby ng hospital. Si Mommy ang kausap sa mga nurse na nandoon. Hinanap nila ang best friend ni Dr. Oliver na dito nagtatrabaho. Sa kaibigan niya kami pina-address, lumapit si Mommy sa amin. Nakaupo kami sa waiting area. The nurses had already called Dr. Hart. Doc is supposed to be coming here. Saad ni Mommy sa amin. Nakahilig ako sa kanang braso ni Daddy habang hinahaplos niya ang aking buhok. We're waiting for you, darling, okay? Ilang araw lang aalis na rin agad tayo rito sa ospital. Binubulong ni Daddy sa akin kaya tumango-tango na lang ako sa kanya. May lumapit sa amin na isang matangkad, matikas ang pangangatawan at gwapong lalaki na nakasuot na puting coat. Siya ba si Dr. Hart? Tatayo sana kami pero pinigilan niya kami. Umupo siya sa kabilang chair. Hi Mr. and Mrs. Montano. I'm Benedict Hart, Catherine's doctor here in California. Oliver had already told me on the condition that Catherine has, so we will make sure her operation will be successful and the baby in her womb will not be harmed, Mr. and Mrs. Montano. Suwabe ang kanyang pagkakasabi sa amin. Thank you, Dr. Hart. We believe in you. We also believe that may Dr. Oliver connected to you. Saad ni Daddy kay Dr. Hart, may lumapit na isang nurse sa amin at may dala tong wheelchair. Sinanyasan niya ako doong umupo. We will take Catherine to her room and observe for 2 days before we perform the surgery on her. Paliwanag ni Dr. Hart sa amin. Tulak-tulak ni Daddy ang wheelchair kung saan ako nakaupo habang nakikinig sa paliwanag ni Dr. Hart. Wala ko nararamdamang kaba sa mga sinasabi ni Doc. Bagkos nagiging excited pa ako na mawala tong isang dibdib ko para maging okay na ako at sa baby ko. Are you sure you're okay here, Princess? Pagtatanong ni Mommy sa akin, inayos niya ang kumot sa aking katawan, kinuha niya ang isang silya at tinabi ito sa gilid ng kama. We will always visit her, Princess. Just call when there's a problem, ha? Just press the button if you feel bad for the nurse to come here. Saad ni Mommy sa akin at hinaplos ang aking buhok. Of course, Mommy. I will always update you. Masayang sabi ko sa kanya. Nang kinagabihan, umuwi na rin sila Mommy. Nakaupo ko ngayon sa kama at nanonood ng television ng isang sikat na cookie series. Nagutom tuloy ako. Gabi pa naman na. Parang hindi ako magutom. Pinatay ko na lang ang television at nagtalokbong ng kumot. Darating naman na sila Mommy ulit bukas eh. Itutulog ko na lang to. Naging maganda ang resulta ng mga test na ginawa nila Dr. Hart sa akin. Maging ang baby ko ay maayos ng kalagayan. Kaya sinabi niya sa akin na ready na raw ako for operation para bukas.
Medyo kinakabahan na ako, pero pinawi ni Mami ang aking kabang nararamdaman nang paulit-ulit niyang sinabi na malakas ako at kakayanin namin ni baby ang surgery ko. Princess, apple for you and the baby. I know that baby will be happy. Saad ni Mami at ninapag niya ang nakaslice ng apple sa table. Meron ding orange and grapes na nakahanda roon. Pinapalakas nila ako para sa surgery ko bukas. Ready na ako for my surgery, Mami and Daddy. Handa na rin si baby para bukas. Nakangiting sabi ko sa kanila at kumain na ng prutas na nakahanda sa akin. Napatingin kami sa pinto na may marinig kaming kumatok doon. Bumukas ito at nilawanon si Dr. Hart. Good morning, Catherine and Mr. and Mrs. Montano. Bati ni Dr. Hart sa amin. Lumapit siya sa akin at nakangiting humarap sa akin. Are you ready for your surgery tomorrow, Catherine? Ngiting tumango ako sa kanya. Yes po, Dr. Hart. Baby and I ready for tomorrow. We are ready for that surgery. Sagot ko sa kanya. It's good to know you're ready for tomorrow. Rest early for your surgery. Good night. Saad niya sa amin at lumabas na rin sa room ko. Narinig mo sinabi ni Dr. Hart? Kailangan maaga ka matulog para bukas. Kahit sabihin nating hapon pang surgery, darling. Napasimangot ako sa sinabi ni Daddy, pero alam ko naman para sa akin yon. Tumango ako sa kanya. Okay po, Daddy. Uubusin ko na lang po to para happy po si baby. Saka matutulog na po ako. Kinabukasan, dinala na ako ng mga nurse sa operating room. Nandoon na raw lahat na magiging katulong ni Dr. Oliver para sa surgery ko. Kinakabahan man, pero kailangan ko maging matatag para kay Mami at sa baby ko. Nakita ko sa loob ng operating room si Dr. Oliver. Nakangiti ito sa akin habang naglalagay ng puting gloves sa kanyang kamay. Pinahiga nila ako at saka ko nawala ng malay na may tinusok sa aking injection sa aking braso. Bigla na lang dumilim ang buong paligid ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulog. Basta pagkagising ko, nakabalik na ako sa aking room. Nakatingin lang ako sa kisame ng kwarto ko at maririnig akong boses sa aking paligid. Pinipilit kong tingnan ang mga taong nasa paligid ko. Malabo sila sa aking paningin, pero ang mga boses nila ay malinaw kong naririnig. Miss Catherine, are you feeling well? Does anything hurt? Hinahanap ko ang boses kung sino sa mga taong nandito ang nagsalita. Umiikot ang mundo ko habang nakatingin ako sa kanila. Tumango na lamang ako sa nagsalita. You still need to rest, Miss Catherine. Your baby is fine, so don't worry. May narinig na naman ako nagsalita. Naramdaman ko may nag-ayos ng kumot sa aking katawan. May humaplos din sa aking buhok at likod ng aking palad. Maayos na raw ako at ang aking baby. Thanks God, nawala na rin sakit ng iniinda ko at tinago ko sa kanilang lahat. Isang buwan ang nakalipas nang tuluyang gumaling ako. Hindi ako pinabayaan ni Dr. Hart. At maging ang obstetrician ko rito sa California ay hindi rin ako pinabayaan. Ay always akong dinadala sa obstetrician ko. Always nang chinecheck ang lagay ko at ni baby. Marami rin siyang ibinilin sa akin ng mga bawal at pwede kong gawin. Pwede pa rin naman daw ako magpa-breastfeed sa kabilang dibdib ko dahil di naman daw yun nahawaan. Natuwa nga ako na malaman ko yun. Laking ginhawa ko na, pwede pa rin ako magpa-breastfeed sa baby ko. Lagi rin akong kinakamusta ni Dr. Hart. Pumupunta rin sa bahay para sa weekly check-up ko. Binigyan lang niya ako ng vitamins para lumakas ang aking immune system. Thank you very much for visiting me, Dr. Hart. Ngiting sabi ni Mommy sa kanya. Ngumiti sa amin si Dr. Hart. No worries, Mrs. Montano. It is my duty to visit Miss Catherine for his speedy recovery. I always tell her not to get tired, especially since the baby is already growing in her womb. Saad niyang nakatingin sa akin. Okay, I'm leaving. I will just visit again next week for another check-up of Miss Catherine. Pagpapatuloy niyang sabi sa amin. Maybe you want to have to snack first, Dr. Hart, before you leave. Bigla na sabi ni Mommy kay Dr. Hart.
Nakatayo na si Dr. Hart at aambang lalabas na to sa pintuan namin. Thank you for the offer, Mrs. Montano, but I need to leave. I still need to see a patient. Decline niyang sabi kay Mommy. Is that so, Dr. Hart? Maybe on your next visit, I will take you to the gate. Nakatingin lang ako sa kanilang dalawa kung paano sila mag-usap. Thank you, Mrs. Montano. Nakita kong hinatid na lang ni Mommy si Dr. Hart palabas ng bahay. Hindi pa pwede akong gumalaw-galaw, lalo na't ilang months na tong baby ko. Ilang minuto lang din na bumalik na rin si Mommy. Ngumiti siya sa aking tumabi. Sobrang bait ni Dr. Hart, Princess. Saad niya sa akin at hinaplos ang aking baby bump. Umuwi pala sa Pilipinas si Daddy. May kailangan siyang asikasuhin sa business nila. Kaya kahit ayaw niyang umalis, napilitan siya. Tumango ako sa kanya. Oo nga po, Mami. Siya pa po ang dumadalaw dito para matingnan lang po niya ako. Sagot ko sa kanya at hinaplos din ang aking tiyan. Bukas, check up mo ulit sa OB-GYN mo. Kailangan nilang tingnan ko healthy ang baby na to. Wika ni Mami sa akin. Opo, Mami. Nakabilog po sa calendar sa kwarto ko po. Masaya ngiti ko sa kanya. You should rest now, Princess. Come on. Ano niya sa akin? Inalalayan ako ni Mami na pumasok sa kwarto ko rito. Pihinahiga niya ako sa kama at binuksan ang stereo na nandito. Naniniwala kasi si Mami na ang kantay isa sa mga nagpapatalino sa baby at para makatulog din ako na mahimbing. Princess, nandito ang cellphone mo, okay? Tinuro niya ang phone ko nasa drawer, kaya tumango ko sa kanya. Bago siya lumabas sa room ko, ay hinalikan niya pa ako sa aking noo. Nakatingin lang ako sa pinto na nilabasan ni Mami. Hindi ako makatulog. Inabot ko ang aking cellphone na nasa drawer. Gusto ko man mag-browse sa Instagram, hindi ko magagawa. Naka-uninstall ang mga apps sa phone ko at tanging Skype lang ang nandito. Chinek ko ang Skype ko at laking tuwa kong online si Gizzy. Nakagreen ang kanyang pangalan sa ibaba. Nag-try ako mag-video call sa kanya at wala pang minuto nang sagutin niya ang request kong video call. Catherine! Malakas niyang sabi sa aking pangalan na makita niya ako sa screen. Hi Gizzy! Masayang bati ko sa kanya. Namiss kitang babae ka. Maayos na bang lagay mo, Catherine? Wala na bang masakit sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin at baka sa mukha niyang pag-aalala sa akin. Ilang araw akong tulog dahil sa nangyaring surgery sa akin, kaya di ko rin siya makontak. Kapag gising naman na ako, nanonood lang ako ng series sa sala. Halos makalimutan ko nga may cellphone ako. Ngumiti ako sa kanya. Bumangon ako at umupo sa kama. Sumandal ako sa headboard. Maayos naman ang pakiramdam ko, pero kailangan pa rin daw nila akong i-monitor. Kaya ngayon ako nakapag-update sa'yo, Gizzy. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Alam kong sobrang nag-aalala siya sa akin. Kay Mami kasi siya kumokontak ng mga panahong tulog daw ako, gawa ng aking surgery. Narinig ko ang pagbuga ng kanyang hininga sa kabila. Mabuti naman at maayos ang lagay mo. Halos di ako makatulog kakaisip kung successful bang surgery mo at kung okay bang lagay ng baby mo, Catherine. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Huwag ka na mag-alala, ayos na ayos kami ng baby ko, Ninang Gizzy. Pangaasar ko sa kanya. Che? Teka, alam mo na ba ang gender ng baby mo? Tanong niya sa akin. Nakita ko sa kabilang screen ang kulay black na background. Tinao ba niyang phone niya? Hindi pa pero malapit na raw sabi ni Mommy. Ikaw ang pangalawang makakaalam ko anong gender nitong si Baby Gizzy. Saad ko sa kanya. Pangalawang tao siya makakaalam kasi ang makakauna ay sila Mommy. Sila ang kasama ko rito By the way, nasa labas ka ba, Gizzy? Pagtatanong ko sa kanya. Black background pa rin kasing nakikita ko sa screen niya. Nasa campus ako, Catherine. Dumaan ang ex-boyfriend na ex-best friend mo kaya tinaob ko. Naka-earphone ako kaya di nila alam kung sinong kinakausap ko. Ang sama nga ng tingin sa akin ng city. Tinaasan ko nga ng kilay ko. Duh! Baka nakakalimutan niyang isa siya sa unang tumalikod sa'yo. Pagtataray niyang sabi sa akin. Hanggang ngayon nakataas pa rin ang kanyang kilay.
Pabayaan mo na, Gacy. Huwag mo na lang silang pansinin. Pagpapahinahon kong sabi sa kanya. Na-high blood na naman kasi siya. Ikaw rin, magkakaroon ka ng pimples at wrinkles niyan. Pananakot kong sabi sa kanya. Pinang-ikutan niya ako ng kanyang mga mata. Okay, magre-relax na ako, Catherine. Pero kailan ka ba babalik ulit ng Pinas? Pag-iiba niya ng usapan. Hindi ko pa alam kina Mami at Daddy, Gacy. Wala pa akong alam kung kailan kami babalik dyan. Pero kung babalik man kami, ikaw ang una kong pupuntahan. Masayang saad ko sa kanya para di na siya malungkot. Miss na talaga kita, Kat. Wala akong nakakausap dito, nakakasabay sa pagkain, at maging sa chismisan wala akong mapagkatiwalaan sa mga classmate natin. Nakita ko nang lumbaba siyang tumingin sa akin. Kung pwede lang kitang hatakin dito sa screen, ginawa ko na, Catherine. Kung meron lang din ako Doraemon na may Docodemodor, pinuntahan na agad kita dyan. Isang segundo pa lang nandyan na ako sa tabi mo. Pero wala, hindi sila totoo. Isa lang silang anime eh. Napatawa ko sa sinabi niya sa akin. Nadamay pa si Doraemon, ikaw talaga, Gacy? Ani ko sa kanya at napailing. Totoo kayang sinasabi ko sa'yo. Kung totoo lang ang Docodemodor, pupuntahan agad kita dyan. Ani niya sa akin at nakita kong tumuli sa kanyang labi. Tay pala ka. Sige na, Kat. Mamaya na lang ulit tayo mag-video call, okay? Magbebel na pala. Matulog ka na rin dyan, ha? Huwag kang magpapagod para sa sarili mo at sa baby. Bye, Catherine. See you. See you too, Gacy. Huwag ka rin magpapaka-stress, ha? Saad ko rin sa kanya at ibinaba na namin pareho ang tawag. Napangiti ako habang nakatingin sa aking cellphone. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago si Gacy. Nilapag ko ang cellphone sa drawer. Umayos na ulit ako ng pagkakahigat na tulog na rin. Your baby is in good condition, Miss Catherine Montano. So nothing to worry about your baby. Masaya akong marinig na healthy ang baby ko. Napahaplos ako sa baby bump ko. Nandito kami sa klinik ng kaibigan ni Dr. Hart. Siyang obstetrician ko rito sa California. Half Pinay and half American si Doktora. Sobrang bait niya at talagang pinapaliwanag niya sa amin ang pwede kong gawin at kainin. Tinatak sa aking isipan ang mga bawal naming gawin ko. Also, take the medicine I gave you for baby at the right time, Catherine. Your milk. I know you don't like it, but you really need to drink it for your baby. Bili niyang sabi sa akin. Talagang diniin niyang salitang gatas. Napangiti ako sa sinabi ni Doc. Hindi ko alam, pero hindi ko gustong lasa ng gatas ngayon. Siguro di kasi ako rin naglilihi kaya ayoko nun. Maamoy ko nga lang nasusuka na ako. Kaya no choice ako kundi pilisin itong ilong ko habang iniinom ko ang gatas para kay baby. Tumango ako kay Doc. Opo, iniinom ko po. Matamlay kong sabi sa kanya. Nasusuka na naman ako kapag pumapasok sa isipan ko ang gatas. By the way, are you comfortable wearing a breast pulse Isis? I know it's weird to wear that, but you can get it too. Does Dr. Hart still visit you all the time? Pagpapatuloy niyang sabi sa akin. Yes po, Doc. Sagot ko sa kanya. May binuklat siyang isang notebook at tiningnan doon. Based on what he gave me, you feel fine and your chest doesn't go any lumps. So the surgery that was done on you was really a success. Masayang sabi niya sa akin na siyang kinatuwa namin ni Mommy. But, you still need to take the medicine he gave you. That's not bad for the baby. Check it first before I agreed for you to drink it. She added. Ngumiti ako sa kanya ng ubod ng laki. Thank you very much, Doc. I owe you and my baby's life. Sincere na sabi ko sa kanya. Hinawakan niya magkabila kong kamay. Nothing, Catherine. It is our job to heal your baby. And we will know the gender of that in a few months. Anya sa akin at tinurong lumalaki kong tiyan. Masaya akong tumingin sa kanya. Thank you po, Doc. See you again. Sabi namin ni Mommy at umalis na sa office niya. Marami pa kasi magpapacheck up sa kanya. Sobra siyang in-demand dito sa California. Narinig mo sinabi ni Doktora Catherine? Ang gatas mo dapat talagang iniinom.
Napakamot ako sa sinabi ni Mommy. May ilang araw kasing sobrang kulit ko. Ayokong uminom ng gatas pero dahil nalaman kong para sa kabubuti ng anak ko, iniinom ko na. Sorry na po, Mommy. Saad ko sa kanya. Iinumin ko na po kahit ang pangit ang lasa sa dila ko. Dapat lang talaga, Catherine. Maikling sabi sa akin ni Mommy tapos parang pagbabanta pa niyang sabi. Nasa entrance na kami ng hospital at hinihintay namin si Kuya Red. Siya kasi ang magsusundo sa amin. Tinext na siya ni Mommy na saglit lang kami kay doktora, kaya paniguradong malapit na siya. Oh, nandito na pala yung pinsan mo. Napatingin ako sa tinuro ni Mommy na CUV na kulay red. Huminto to sa mismong tapat namin at tinulungan akong pumasok sa backseat ng kotse. Mabait si Kuya Red. Mukha nga lang siya masungit dahil sa hikaw niya sa kanang kilay. Mukha siyang bad boy. Thank you, Kuya Red. Masigla kong sabi sa kanya. Wear your seatbelt, Catherine. Banta niya sa akin, kaya sinuot ko na agad. Nakita kong tumawa si Mommy. Habang tumatagal, lalo naghihigpit si Kuya Red sa akin. Paano naman daw kasi? Ang pasaway ko raw. Minsan lang naman. Tita, may pupuntahan pa po ba tayo? Nakatingin lang ako sa labas sa marinig ko magsalita si Kuya Red. Walang traffic dito sa California, kaya mabilis lang ang biyahe. Wala na, Red. Kailangan na magpahinga niyang pinsan mo. Napasimangot ako sa sinabi ni Mommy. Lagi na lang need ko magpahinga. Maayos na ako. 100% na akong healthy and malakas. Pagkarating namin sa bahay, dinala na agad nila ako sa kwarto ko. Take a rest, Catherine. Bili ni Kuya Red sa akin. Siya talaga naghatid sa akin para wala akong ligtas. Si Mommy talaga? Napasimangot akong humarap sa kanya. Kuya Red, di ba ako inaantok? Hindi rin ako pagod pa. Saad ko sa kanya. Pagod ka na. Pagod na yang si baby kakalakad mo. Sermon niya sa akin kaya wala akong nagawa kundi matulog dahil sa sinabi niya. Wala talaga akong panama kay Kuya Red. Lumipas ang linggo, same routine, pero panibagong araw para sa akin. Hindi nila ako pinapakilos o pinapagalaw masyado sa bahay. Lagi akong nakahiga, nakaupo o nanonood ng television. Sa araw-araw na naging buhay ko, ganun lagi ang ginagawa ko. Napagpasyahan kong lumabas at tumambay sa bakuran nila tita. Umupo ako sa rocking chair na nandito habang nasa bilog na lamesa ay nakahiwang apple sa may ketchup. Ito ang pinaglilihian ko. Weird combination para sa kanila, pero heaven naman para sa akin. Yummy! Napapikit na sabi ko habang ninanamnam ko ang apple sa aking bibig. Napadilat ako nang marinig ang doorbell. May tao? May bisita kaya sila tita? Red? Napakunot ang noo ko nang marinig ang boses na yon. Parang familiar sa akin ang boses na yon. Napapikit ako na magsalita ulit ang taong nasa labas ng gate. Malakas kasi ang boses niya kaya naririnig ko. Tumayo ako kahit nahihirapan na ako dahil sa aking lumulubong tiyan. Dahan-dahan akong lumakad baka kasi madulas ako at makunan pa ako. Just a moment. Saad ko. Hindi ko alam kung narinig ba niya ang aking boses. Alam kong tulog pa si Kuya Red dahil panggabi ang duty niya sa part-time work niya rito. Pero pa yung pinaka-work niya talaga. Nakarating na ako sa tapat ng gate. Tinanggal ko ng pagkakasara nito. Kuya Red is still asleep. Hindi ko na natuloy ang aking sasabihin sa taong nasa harapan ko dahil halos mawalan ako ng balanse dahil sa pagkagulat. Catherine, ganun na lamang ang gulat ko na makita sa aking harapan na gulat ang mga mata ni Kuya Raven. Nakatitig to sa aking muka at napunta ang mga mata niya sa aking lumolobong tiyan. Totoo ang balita? May hinang sabi niya habang nakatingin pa rin sa aking baby bump. Bakit po nandito po kayo? Nauutal kong tanong sa kanya. Hindi ko alam. Pero nag-uumpisa ng mamawis ang aking mga kamay at pati sa noo ko ay nararamdaman ko may namumuo na rin. Si Arcos ba ang... Umiling ako sa kanya. Nilakasan ko ang aking loob kahit todo ang kabog nitong puso ko.
Wala akong makuhang salita para may masabi sa kanya. Bakit ngayon ko pa siya nakita? Wala. Naputo lang aking sasabihin na may magsalita sa aking likod. Lumingon ako at nakita ko si Kuya Red. Lumalakad to papalapit sa amin. Kuya Red, tawag ko sa pangalan ng pinsan ko. Umiti to sa akin. Bumalik ka na roon sa loob. Tapusin mo na rin yung kinakain mo, Catherine. Seryosong saad niya sa akin. Wala ko nagawa kundi sumunod sa sinabi niya. Look, where are you going? You may sleep. Habol pa niyang sabi sa akin. Lumingon ulit ako sa kanilang dalawa at mukhang may seryoso silang pinag-uusapan. Based sa mga mukha nila, nakakunot kasi ang noo ni Kuya Raven na makita ko. Magkakilala silang dalawa? Paano nangyari yun? Sinabi kaya ni Kuya Red na dito kami nanunuluyan? O sadyang nagkataon lang pagkikita naming dalawa ni Kuya Raven? Ang kinakabahala ko, baka sabihin niya sa kapatid niya na nandito ako. Hindi maaari. Si ex na mismong pumuto sa ugnayan niya sa amin. Wala na siyang pakisakin at lalo sa anak ko. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.